Kamusta and have a blessed Sunday. Gumawa pala ako ng iced coffee. Pero inilagay ko ito. Ayan, nilagyan ko ng protein milk para maiba naman. Normally kasi nilalagay ko yung fresh milk. Pero this time ginamitan ko nitong protein milk ng Anchor. And this is not a sponsored post. Creamy siya. Pero anyways, kwentuhan ulit tayo. Remember yung last story ko? Nabanggit ko kasi doon na I work for 7-Eleven, di ba? That's during my third year in college. Sa nagtahan ako na-assign noon kasi yung 7-Eleven, ilalagay ka kung saan malapit yung bahay mo. Ang bahay namin noon sa Santa Mesa, sa May Puresa lang, just a few blocks away doon sa nagtahan. One ride papunta sa UE Manila. Kaya convenient naman. Mahirap lang kasi sa 7-Eleven dati. Hanggang ngayon naman din, 'di ba 24 hours sila na bukas. Yung shifting ng schedule, yun yung mahirap. Pero na-manage ko din naman siya. Trabaho pa sa 7-Eleven all around. Magiging merchandiser ka, cashier, 'di ba? May naalala lang kasi akong istorya during that time. Yung store pa na kung saan ako na-assign, yung nagtahan, marami laging tao doon. Marami kasing estudyante, malapit sa University Belt, diba? Tapos napansin ko pa, tuwing duty ko, laging mag-isa lang ako na hindi regular. I mean, dahil na ma-manage ko naman yung shift ko, laging nagsosolo ako, may kasama lang akong isang regular. Tapos habang nagdi-display ka ng mga produkto, ikaw din yung nagkakaha. So pag may tao sa counter, tatakbo ka para i-punch yung mga binili nila. Or kung busy ka, allowed yung regular na pakialaman yung kaha mo. Or I mean, allowed siya na gamitin yung kaha mo. Pero yung mga kapwa mo, hindi naman regular. Hindi nila pwedeng galawin yung kaha mo kasi nga, liable ka doon kung may ma-short. Ang allowance lang ng short 30 pesos. So over 30 pesos babayaran mo. Ito na yung kwento. End na ng shift. Tapos na-i-turn over mo na yung kaha, di ba? Tapos the next day, sabi sa akin ng manager, may short daw ako, 800. Sabi ko, ha? Paano ako magkaka-short? Palagi akong balanse. Hindi nila alam, accounting student ako. So alam ko magbalanse niyan. In short, hindi ako pumayag. Pinapabayaran nila sa akin yung short. Pero nanindigan ako na alam ko naman na hindi ko short yun. At saka ang history ko sa kanila, lagi akong balanse. Sinagot ko sila, sabi ko, hindi ko babayaran yan. Baka isumbong ko pa kayo sa AR, magpapile ako sa HR. So, meaning natakot sila. Piling ko kinuha yun ng isang regular. Alam ko nafe-feel ko at saka siya lang naman yung gumagalaw ng kaha ko. So, wala akong ibang mapipinpoint na gumawa sa akin noon. Tapos, magtataka ka pa pag ang short ay nakasakto. By hundreds, di ba? Halimbawa, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Mga ganun ba? Mabilis na kukuha yun. Sa loob-loob ko, yung sinusweldo ko, sakto lang yun, panggastos. Sa 15 days ko, tas babawasin pa nila yun, kaya talagang masama ang loob ko noon. At hindi talaga ako pumayag kasi masisira yung budget ko. Tapos hinihintay-hintay ko lang kung anong gagawin nila. Hindi naman nila ako chinarge. So ibig sabihin, may nangulimbat. Meaning may guilty, 'di ba? Yung punto ko lang, kahit sa workplace, marami talagang salbahe. Kung akala nila mabait ka at hindi ka lalaban kung kinakailangan na, minsan susubukin ka nila So kung one time sinubukan ka nila at hindi umubra yung subok nila sa'yo, hindi na mauulit yon. So that's the moral of the story. Don't allow them. You can be nice, pero wag mo silang hahayaan na maging salbahe sa'yo.
And that's the moral of the story. Pero bago ako magtapos sa kwento ko, i-shoutout ko muna yung nagpapa-shoutout. Hello kay Ushijima, kay Victor Wembenyama, kay Cody, kay Cholo, kay Rensu Ain't Trying, kay LA, kay Luis, kay I Have Nothing, kay Noah, kay Manuel, kay James Edit, kay Ray, kay July, kay CODM Ghost Stilt, kay Yo It's Me Yael at kay Sky. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga video ko. All the best po sa ating lahat, mga katoto. At sana po huwag kayong magsasawa sa mainit niyong pagsuporta. Salamat from the bottom of my heart. Enjoy the rest of the weekend, and this is another day in the life of Toto Bruce. Masarap yung ginawa kong kape. Nag-compliment siya. Angkor baka naman. Bye everyone.